Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Purihin po ang Panginoon. So, yan po. Nakabless po ang marinig ang mga kapatiran na nagbibigay po ng papuri, nagbibigay ng offering, paglilingkod sa Panginoon sa anumang paraan, in any form. At kanina ay namalas natin kung paano po nagbigay ang isang kapatid, si Nanay Celia, ng papuring awitin sa Panginoon. So naiintindihan natin ngayon kanina nagbana sila. Sila Brother Boyet, ang mga permito. Pero ano lang yan palagay ko ang namana nila is mga 50%. Gusto nating marinig yung isa pang pinagmanahan, another 50%. Si Kuya Hinaro, dapat ina-accept yung challenge Hindi pa natin narinig si Kuya Hinaro Pagka lumakas na ang kanyang loob, marinig natin. Yung isa pang pinagmanahan ng mga permito sa pag-awit. So, purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin siya. So, yan. Sabi ng awitin, ang message ng awitin kanina, na inawit sa special numbers, because He lives, I can face tomorrow. Yan. Yan yung pangako ng Panginoon. Yan po yung epekto, mga kapatid, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kung hindi po muling nabuhay ng Panginoon, gano'n man kaganda yung ginawa niya, o yung pagpapakita niya ng sakripisyo niya, nabubuhay pa siya dito sa lupa, mga kapatid, for our theology. Gano'n man kaganda, o hindi mapantayan ang ginawa niya nung siya ay nabubuhay, yung mga sacrifices ng ating Panginoon, kung hindi po siya muling nabuhay. Wala pong kabuluhan lahat ng pananampalataya natin. Naglulukuhan lang tayo dito kung hindi muling nabuhay ang Panginoon. Yun po ang katotohanan. But we know, we understand that our Lord Jesus Christ has risen. Pagkatapos niyang mamatay, muli po siyang nabuhay. Ang ibig kong sabihin ng mga kapatid, tinanggap po ng langit ang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo. At dahil tinanggap ng langit ang kanyang sakripisyo, kapatid, because He lives, nabubuhay siya, magpahanggang wakas, muli siyang nabuhay, mga kapatid. Wala kang problema, Sister Aloha, kung ikaw ay hinirang ng Diyos. Wala kang kakaharaping anumang struggles o problema sa buhay na hindi mo kayang mapagtagumpayan. Because He lives. So you can face everything. Kaya mong tumindig, humarap at magtagumpay sa anumang dilulyo, sa anumang problema, sa anumang sigalo, sa anumang kalaban na pwedeng ipukul sa iyo, iharap sa iyo ng kaaway ng Diyos. At mananatili kang matagumpay. Amen? Pastor Boyet? Nakaranas si Pastor Boyet na ganyan, labanan. Pero nanatili siya matagumpay. Because His Redeemer, His Savior lives. Kaya meron siya katagumpayan. So, patuloy po tayo sa ating pong pagtalakay ng mensahe ng Panginoon, the proclamation of His power and providence. At tinatapos po natin ang serye po ng unleavened bread, ang tinapay na walang lebadura, na nakita po natin, first mention, doon po sa pinag-aaralan natin sa Exodus chapter 12. Ang tekstong gagamitin po natin ngayon, mga kapatid, is John chapter 6, verses 60 to 71. Ito po ang natira
o nalabi doon po sa tinalakay natin last Sunday. Of which, ang mga versikulo po natin doon is chapter 6, verses 41 to 71. Pero hindi natin siya natapos, kaya tutuloy natin ngayon yung verses 60 to 71. Pinamagatan itong The Bread of Life, Series 3. Ang dub niyan is The Enablement. Nandiyan ba yan? The Enablement. Ayan. The Enablement. Importante po yung word na yan na maintindihan natin. Ang Tagalog po ng The Enablement is ang pagbibigay kakayanan. Okay? Hindi po lahat ng tao na bibigyan ng kakayanan ng Diyos. Hindi po. Inai-establish natin ang katotohanan, mga kapatid, as we go on, as we study the Word of God, na-establish natin ang katotohanan na mapalad ang mga tao hinirang ng Diyos sapagkat sila ay binibigyan ng kakayanan na makalapit sa ating Panginoong Jesucristo. We can see that even today, thousands of people, araw ng linggo, nasan sila? Mapalad ka kung isa ka sa wala pa tayong 100. Wala pa tayong 100 dito. Maybe 17, 16. Mapalad ka kung isa ka sa wala pang 100 na pwedeng umupo, makinig, matuto sa mga biyayang inihanda ng Panginoon sa araw na ito. Mapalad ka. Kaya dapat kang nagpupuri. Dapat kang sumasampalataya sa ating Panginoon. So, kakaunti ang mga taong binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng kakayanan makalapit sa Kanya. So, yun yung ating pag-uusapan ngayon. But before that, talakayin natin muli yung mga na-establish na katotohanan ng Panginoon sa atin nung nakaraan. The recap of the previously established truths doon po sa ating previous message. Una, doon po sa verses 41 to 46, Jesus Christ proclaimed that He is the bread of life that came down from heaven. The Jews grumbled in this belief because of Jesus' then stature or reputation as an ordinary man. A carpenter specifically. Hindi sila makapaniwala. Nung sinabi ni Jesus Christ, pinroklaman niya na ako ang tinapay ng buhay. Maliban, nakainin niyo ito, wala kayong buhay sa inyong sarili. Of course, the Jews were offended. Hindi sila makapaniwala kasi kasama nila o nakikita na si Jesucristo for 30 years mula bata hanggang sa lumaki siya, na siya ay isang mahirap na buhay lamang, anak ng karpintero, anak ng mahirap na buhay. So, Jesus responded by telling them the truth. In verse 40 po, ang sabi ng Panginoon, "No one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day." Sapagkat di makapaniwala mga tao, kailangan maging gano'n, mga kapatid. Niloob ng Diyos na maging gano'n ang istorya upang talaga namang magkaroon ng kagulumihanan sa kaisipan ng mga makakakita sa Kanya. Talagang hindi siya matatanggap. Talagang ipapapako siya sa cross. But Jesus told them, maliban na kayo'y ilapit sa akin ng aking Ama, hindi kayo makakalapit sa akin. Hindi kayo makakapaniwala sa akin. Anong na-establish na katotohanan doon, mga kapatid? The coming of the elect to Jesus
Ano yung katotohanan na establish doon sa mga versikulo na yun? The coming of the elect to Jesus, the listening and believing to His words, and the obedience to His commands were God the Father's work, and it will be evident only to the elect of God. Mapalad ka, kapatid, kung isa ka sa nakakaunawa kung sino si Jesus. Mapalad ka kung sa karamihan ng tao, hindi ka napupunta doon sa isang grupo, kagaya ng mga Hudyo, na walang paniniwala sa Panginoong Jesucristo. Mapalad ka kung isa ka doon sa mga tao na kagaya ng mga disipulo ng Panginoon na enlightened, naniwala, nakapakinig, nag-agree, at sumunod sa Kanya. Sapagkat hindi lahat ng tao ay magkakaroon ng ganong enablement. Hindi magkakaroon ng ganong kakayanan na lumapit sa Panginoon. Maliban na ang Diyos Ama ay ilapit ka kay Jesucristo, hindi ka nga makakalapit sa Kanya. Anong katotohanan doon? Trabaho ng Ama, mga kapatid, na bigyan ka ng kakayanan upang makalapit ka sa Panginoong Jesucristo. Hindi mo trabaho yun. Walang nakasulat sa Biblia na nagsasabing trabaho mo na makalapit ka kay Jesus Christ. No. Tandaan niyo, mga kapatid, listen to this truth. No one can survive this world without God's intervention. No one can survive this world without God's intervention. Okay? Kami po mag-asawa, nagpapakasakit kami na at least makita ng Panginoon. Although we know, we are enlightened, we know that we cannot convince God. Hindi natin makukumbinsi ang Diyos na maging parang sa mga mata niya ay maging mga matuwid tayo. Now, we cannot convince God. Kilalang kilala tayo ng Diyos. Hindi natin siya makukumbinsi na, Lord, holy ako, matuwid ako, But kami yung dalawang mag-asawa, mga kapatid, nagsusumikap kami sa harapan ng Diyos na magpakita sa Kanya ng, Lord, nais namin sumunod. Nais namin ayusin ang aming mga sarili, ang takbo ng aming mga isipan, ang tinitibok ng aming mga puso, ang lakad ng aming mga katawan. Unang-una, Lord, dahil nalalaman namin na meron kaming responsibility sa aming mga anak at sa iglesia, sa gawain dinala mo sa amin o pinagkatiwala mo sa amin, upang pag nakakakita kami ng mga bagay na tingin namin ay problema, lalo na sa aming mga anak, ay magkaroon kami ng kumpiyansa na lumapit sa iyo at humingi ng intervention. Lord, nakakaramdam kami sa aming mga anak na parang may mali. At dahil alam namin na sa harapan ng Lord, nagnanais kami magpakita ng maayos na buhay sa Kanya, nandun yung kumpiyansa sa aming paglapit na pagbibigyan kami ng Lord. Para sa aming mga anak at para sa iglesia kung saan kami tinawag. Lord, hawaan mo po kami. Kaawaan mo ang aming mga anak. Baka hindi nila naiintindihan ang nangyayari. May kumpiyansa tayong lumapit. At may kumpiyansa tayo that God will intervene. Makikialam siya sa affairs ng ating buhay. Okay? Although we cannot convince Him, walang amount ng pagganap sa Diyos, walang
amount ng pagsunod sa Diyos ang makakakumbinsi sa Kanya na sapat ang ating ginagawa para paboran niya tayo. Alam natin yun, maliwanag sa atin yun. But then, yung kumpiyansa natin bilang tao ay nakukuha natin dahil alam natin sumusunod tayo sa Kanya. Okay? So kung hindi man natin na-discern na labis o lubos ang pagsunod ng aming mga anak, kahit pa paano sa aming sarili, ilalapit namin sila sa Ama at makukumpiyansa kami na diringgin ng Ama ang aming mga pagsusumamo sa Kanya para sa aming mga anak. Because we know that if God will not intervene, kung hindi pakikialaman ng Diyos ang ating mga buhay, mga kapatid, we cannot survive this world. We cannot. I'm sure about that. Kapag estudyante ka, nasa eskwela ka, sasagupa ka ng mga hindi mananampalataya, magsasuggest sila sa iyo, magbibigay sila sa iyo ng masasarap na mga ideas. Kung hindi ka matatag at hindi nag-i-intervene ang Panginoon sa buhay mo, dali ka. Tama ba? Hindi ikaw ang makakahatak sa kanila, ikaw ang mahahatak sa kanila. Bakit? Dahil mas malakas ang agos ng sanlibutan ito, dahil mas marami sila, kesa sa mga hinirang ng Diyos. Malawak ang daan, papunta sa kapahamakan, makikot lang ang daan, pagpapunta sa katuwiran. Nakasulat ba yun? Malawak ang daan at marami ang dumadaan dito. Ibig sabihin, daluyong yun, malakas yun. Pag pumunta ka doon, hindi mo kaya. Sa bukain yun, madadala ka doon. No one can survive this world without God's intervention in your life. Kaya hinahanggol tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kung nasa opisina ka, ang makakasaguma mo sa opisina ay mga sikurap na tao at magsasuggest sa mga bagay na masarap. Kung hindi ka pakikialaman ng Lord at kung hindi pinakikialaman ng Lord ang buhay mo, madadali ka naman. Kung pastor ka, na tumatayo ka sa harapan at nakikinig ang mga tao sa'yo, nire-respeto ka, at nasa iyo lahat ng desisyon, ikaw ang nagdidesisyon ng lahat sa kapirahan, sa kung saan pumunta ang iglesia, sa kung ano man, ikaw ang magdidesisyon. You cannot survive that. Nakikita natin ang nangyayari sa malalaking church, na ang pastor nila, siya lang ang sole decision maker of the church. Hindi siya magsusurvive. Tao siya. Magsasuggest ang kaaway na mga bagay na masarap at walang makakapigil sa kanya. Walang magcha-challenge sa authority niya. Walang sino magsasabing, mali ka. Sapagkat ang ginagawa ay nasa sekreto. Sapagkat ang lahat ng desisyon ay nasa kanya. He cannot survive that. And we know exactly what is happening right now doon sa mga malalaking iglesia. Although, akala mo, nandun sila sa paglilingkod ng Diyos, but then again, they cannot survive the world without God's intervening power o pakikialam sa kanilang buhay. Kaya darating ang panahon, mga kapatid, darating ang panahon, akala nila, nasa tama, nasa ministry, lalapit sa Panginoon, 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 hindi ba nangaral ako sa iyong pangalan?
Panginoon, Panginoon, hindi ba gumawa ako ng pagpapalagan? Panginoon, Panginoon, hindi ba nakapagtayo ako ng malaking church o ministry? At sasabihin sa kanila ng Panginoon, lumayo ka, hindi kita kilala. Ikaw ang mapagawa ng kasamaan. Tandaan natin mga kapatid, kaya tayo nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa Diyos because God is intervening. Nakikialam siya at nararamdaman natin yun. Kinukulit niya tayo at pinapakialaman niya ang ating buhay. Why? Because hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sino lang nakakaalam? May nag-claim ang ating Panginoon. I am the way, the truth, the life. Makisakay kayo sa akin, sabi ng Panginoon, dahil walang makakarating doon, maliban na sumakay kayo sa akin. Yan ang sabi ng Panginoon, akong daan, ang katotohanan, ang buhay, walang makakarating doon, maliban sa pamamagitan ko. Without His intervening power in our lives, you cannot survive this world. Ngayon, titingnan mo lang ang iyong sarili, kapatid, saan grupo ka na pupunta? Listen very carefully. Ganito ang nangyayari sa mundo. Dalawang bagay lang. Pinapakialaman ng Diyos ang buhay mo. Minsan, parang disappointed ka kasi hindi nangyayari ang mga gusto mong mangyari. But later on, habang ini-enlighten ka, nililiwanag sa iyo ng Lord, bakit hindi niya binibigay sa iyo mga bagay na gusto mo? Habang pinapaunawa sa iyo ng Lord at naiintindihan mo, nagpapasalamat ka sa Kanya. At sinasabi mo, thank you, Lord. This is really the life that I've always wanted. Continue to intervene. Pakialaman mo ako, kulitin mo ako, para mapunta ako sa matulid. Yun ang isang kalagayan. Listen very carefully. Nandun ka ba sa kalagayan, pinapakialaman ka, kinukulit ka? Or, nandun ka sa isang kalagayan na akala mo, ayos na ayos ka, nangyayari lahat ng gusto mo. Nagagawa mo mga bagay na gusto mo. Yung sinasabi ng Lord na, huwag mong gawin yan, nagagawa mo at walang nangyayari masama. Nandun ka ba? Well, sinasabi ko sa Romans chapter 1, verse 26, kung nandun ka sa ganung kalagayan, it seems na nagagawa mo gusto mo, na hindi ka pinapakalaman, anong kalagayan yun? Write this down. Romans chapter 1 verse 26. Nandun ka sa ganung kalagayan because God gave you over to the deceitfulness of your heart. Hinayaan ka na ng Panginoon doon. Huwag mo sabihin walang consequence now. Mas nakakatakot ang consequence kung hinahayaan ka ng mangyari sa iyo, magawa continuously. Kung anong gusto mong gawin. At dahil hindi ko pinapakalaman, talagang hindi ka na pakikialaman because God gave you over to the deceitfulness of your heart, to the degrading of your bodies, to the sinfulness, to the corruption of your heart. At mapapanatag ka. Magkakaroon ng kalyo ang puso at isipan mo. Tignan mo. Walang nangyayari. Because God is preparing you saan? Eternal damnation. At doon mangangalit ang ngipin mo. There will be gnashing of teeth. At sasabihin mo, bakit mapupunta ako dito? Because hindi mo nirespeto ang Diyos. Yun ang sinasabi, mga kapatid. Romans chapter 1, for although they knew God,
they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, parang sa atin ngayon, listen very carefully, continuously, nakikialam ang Lord, nangungulit siya, hindi niya pinipilit ang kanyang bibig, continuously, dire-diretso ang pagsasabi niya ng katotohanan ng kanyang mensahe, hindi natin maitatanggi na pinaalalahanan niya tayo patuloy, but instead of glorifying Him, although you are always hearing the truth, although you know that there is really God, kahit na alam mong may Diyos, pinipili mo na mamuhay ka na parang walang Diyos. Dahil sinusuway mo ang kanyang mga patuloy na panukala, patuloy na warnings. Nakakatakot. Yun lang ang kalagayan ng tao sa mundo, mga kapatid. Dalawa lang. Listen very carefully. Dalawa lang. Either God is intervening. Nakikialam niyo sa buhay mo. Nararamdaman mo na tinutuwid ka niya palagi. Nararamdaman mo na dinidisiplina ka niya. Nararamdaman mo na lagi siyang nandyan. Kinukulit ka niya. Or, nagagawa mo na lahat ng gusto mong gawin. Nangyayari na lahat ng gusto mong gawin. At parang walang Diyos na nakikialam. Because God gave you over to the deceitfulness of your heart. Yan ang sinabi sa 26. Because of this, God gave them over to the shameful lusts, to the deceitfulness of your heart, the degrading of your body. Yan ang nakikita natin sa mga news ngayon. Mapalad ka, kapatid, mapalad ka. You can see yourself, kapatid, God is really present in your life, intervening. Nakikialam, parang magulang na nagmamahal sa anak, dagdag ng dagdag. Sino mo dagdag ng magulang dito? Hindi ko pumapayag. Ganun kasi ang tunay na nagmamahal na magulang. I can tell you, ang tunay na nagmamahal na magulang, hindi pumapayag yan. Na nakikita niya yung anak niya, napapahamak at ipipilit niya ang bibigyan. No, walang matinong magulang na gano'n. Dadaknak siya, makikialam siya, at magsasalita talaga siya. Yan ang katotohanan. At hindi lang yun, iniaayos niya ang kanyang buhay para maging example ng kanyang mga anak. Ganun ang Diyos natin. He will intervene at magbibigay siya ng enablement o kakayanan na masunod mo siya. Kasi He is sovereign. Huwag mo nga hayaan, especially young people. Huwag kayong masyadong pupunta sa kapusukan ng inyong damdamin, ng inyong isipan, na para ba lang, okay lang to. No, hindi okay. Walang okay. Walang glory ang Lord sa kasalanan. Wala. Walang kaluwalhatian ng Diyos sa gagawin mong mali. Tandaan natin yan, mga kapatid, young people. Walang glory doon ng Lord. Huwag mong hayaan ang sarili mo na maramdaman mo na hindi ka na pinapakialaman ng Diyos. Nakakatakot na kalagayan. Pag nagagawa mo lang mga gusto mong gawin, and it seems that you are getting away with it without God's intervention. Baka mahuli ang lahat sa iyo. Okay? The enablement. The coming of the elect to Jesus Christ, the listening and believing to His words, and the obedience to His commands were God the Father's work. And it will be evident only to the elect of God.
You are surviving in this world. Nananatili kang matatag sa mundong ito. Gaano man kalakas ang puwersa ng sekular na mundo, pero nananatili kang matatag at hindi mo maayon sa daloy ng sanlibutan. Because God is intervening. God is enabling you. The enablement. Okay? Kailangan mong makita yun. Kapatid, mga anak, kailangan mong makita yun sa inyong buhay. Okay, and in verses 44 to 46, Jesus Christ has spoken about the elect's identity by telling the Jews what they will look like. Okay, sino ba itong mga sinasabing hinirang ng Diyos? Anong identity nila? Pag tinignan natin ang mundo, paano sila nahihiwalay sa mundo? Listen very carefully. Sino itong mga hinirang ng Diyos? Anong pagkakaiba ng mga hinirang ng Diyos sa rest of the world? Sa karamihan, anong pagkakaiba nila? Anong identity nila? Anong pagkakakilanlan sa kanila? They will be drawn to Jesus by the Father. Yan ang unang identity. Dadalhin ang mga hinirang ng Diyos Ama ay dadalhin ng Diyos papunta kay Jesucristo. Tsagain niyo yung mga katotohanan, mga kapatid. Humirang ang Ama. Humirang siya. Hindi pa man nagsisimula ang sandaigdigan. Humirang siya at ang mga hinirang niya ay dadalhin niya kay Jesucristo. Yun ang unang identity. Pare-parehas yun. Walang hihirangin ang Diyos Ama na maiiba ang plano. Iisang plano. Hihirang ang Diyos Ama at ang gagawin niya, ang hinirang niya, dadalhin niya kay Jesucristo. How? Papaano dinadala ng Diyos Ama ang mga hinirang niya papunta kay Jesucristo? Paano dinadala? Verse 46, it says, by teaching them, by learning from Him, by coming to Jesus. Okay? By teaching them. Sola Scriptura. Walang ibang paraan. The Holy Scripture alone, the basis, ang basihan, paano tayo nagkakaroon ng pangunawa, paniniwala, pananampalataya, papunta kay Jesucristo. Okay? By looking to Jesus, listening and learning His words, in verse 46, He is the only one, verse 46, by looking to Jesus, listening and learning His words, because He is the only one who has seen the Father. The only one who knows the Father, who understands the Father. He is the only one who is from the Father. Bakit? Ang gagawin ng Ama, mamimili siya, maghihirang siya, at ang gagawin niya, dadalhin niya kay Jesucristo. Anong gagawin ni Jesucristo sa mga dinala ng Ama? Ang gagawin ni Jesucristo, tuturuan niya ang mga dinala ng Ama sa Kanya. Sasabihin niya ano ang gusto ng Ama. Dahil hindi tayo makakadiretso sa Ama. Okay? Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo, sa pamamagitan ng pakikinig natin sa Kanya, sa pamamagitan ng pagtuturo niya, sa pamamagitan ng buhay niya at lahat, maiintindihan natin ano ba ang kalooban ng Ama na hindi natin nakikita. At maiintindihan lang natin sa pamamagitan ng pagtingin natin at pakikinig sa Kanyang anak. Dahil ang anak, ang nag-iisa na nakakakita ng Ama. Okay?
Sana nagigets natin mga kapatid. Sana nasusubaybayan natin. By looking to Jesus, listening and learning His words, because He is the only one. The only one who has seen the Father, knows the Father, understands the Father. He is the only one who is from God the Father. Kaya matuwid siya nung sinabi niya, mga kapatid, matuwid siya nung sinabi niya. So John 14:6, nakasulat dati sa harapan ng ating church. Matuwid ang Panginoon nung sabihin niya, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. At makakasama tayo ng Panginoong Jesucristo kung talagang naiintindihan natin siya. Okay? So establish truth number 2. The identity of the elect of God is to look to Jesus, come to Him, listen to Him, learn from Him, and obey His commands. This is what the Father and the Son are working to accomplish in redemption. Okay, kapatid, yun ang nag-iisang identity ng mga elect. Okay? Magpo-focus sila kay Jesus Christ. And then, establish truth number 3 in verses 47 to 41. Jesus Christ taught the difference between the manna, which is the temporal bread in the Old Testament, and the bread of life, who is Jesus Christ, the bread of life, bread from heaven in the New Testament. Kapag pinaliwanag ng ating Panginoon, ng banal na kasulatan, ano ang pagkakaiba ng manna, temporal bread, at ng bread of life, this eternal bread, ng ating Panginoong Jesucristo. Okay, the manna is a bread which came from heaven, but its nourishment and its effect is only temporary and for physical satisfaction. Tandaan natin, ang manna na nakita lang noong Old Testament sa panahon ni Moses, tandaan natin yung manna doon lang sa desierto yun, naputol na yung pag-ulan ng manna nung pumasok na, nag-step na, nag-enter na ang Israel doon sa promised land. Kasi may kakainin na sila sa promised land. Inihanda na ng Diyos ang promised land. So while they were living in the desert for 40 years, pinakain sila ng Diyos. Dahil walang pagkain sa disyerto, ang pinakain sa kanila ng Diyos for 40 years ay bread coming from heaven. Umuulan ng tinapay at yun ang ikinabuhay ng mga Israelita sa loob ng 40 years. Napakatinding miracle noon. Naglalakbay sila at patuloy ang pakikialam sa kanila ng Diyos, pinapakain sila, kung saan man sila nandun, umuulan ng mana sa langit, kung saan sila matapat. Without God's intervention in their lives, matagal na silang tudas. Nasa disyerto sila, wilderness. Walang pagkain, walang tubig. Sinusundan sila ng tubig, saan lang paglalakbay? Sinusundan sila ng tinapay galing ng heaven. Sinusundan sila ng ulam sapagkat napakainit sa disyerto. Pinapayuhan sila ng ulam at paggabi napakalamig, meron silang pillar of fire. Sinusundan sila ng pakikialam ng Diyos sa buhay nila. Okay? Kaya nabuhay sila. Ang pagkakaiba ng mana, ang mana, although galing siya ng langit, matatapos siya, temporary.
Kasi ang sinusustain ng mana is for physical nourishment dito sa laman na ito, sa temporary na buhay na ito. Ngunit, ang bread of life na sinasabi ni Jesus Christ, galing din siya ng langit, pero ang papalusugin niya, hindi yung temporal na buhay, kundi yung spiritual na buhay natin. Hanggang sa buhay na walang hanggan. Okay? Parehong galing sa langit, the same bread came from heaven, mga kapatid, pero may pagkakaiba ng purpose. Both bread came and provided from heaven by God the Father. God is teaching us how He can provide a means for life both physically and eternally. Tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng mana for temporary flesh and the bread of life for eternal life. Tinuturuan tayo ng Diyos na ano tawag dito? Isalalay na, hindi yung isalalay. Mag-rely tayo sa Kanya solely on Him, on His intervention, because He is the only one who can sustain the flesh and the spirit. He can sustain your physical life just like what He did in the wilderness sa mga Israelita. For 40 years, umasa sila solely sa Diyos. Kailangan natin maintindihan yun. 40 years, hindi sila nag-igib ng tubig. Hindi sila nagdala ng payong because the clouds are coming with them kung saan sila, pinapayungan sila sa tindi ng init ng araw. Hindi sila nagdala ng pagkain, meron silang kinakain araw-araw, mana. Sinusundan sila ng tubig. Lahat ng ikinabuhay nila for 40 years ay sa pamamagitan ng intervention ng Diyos. Okay? Pinakita ng Diyos that He really can provide. And by that typology, dahil ang talagang pakay ng Diyos ay isiguraduhin, isecure ang ating eternal na buhay. Yun talagang pakay niya. I-sustain, siguraduhin ang ating eternal na buhay, pero hindi natin mauunawa yun kasi ang kailangan ay pagtitiwala sa Kanya para isalalay natin ang ating pagtitiwala sa ating eternal na buhay, magbibigay ng pagtuturo ang Diyos paano natin siya pwedeng pagtiwalaan sa pamamagitan ng istorya ng mga Israel. He did that para matuto natin na siya rin ang magpuprovide ng eternal na buhay sa pamamagitan ng pagtitiwala natin sa Kanya. Pinakita niya na kaya niya sa pamamagitan ng physical at temporary na bread. Kaya niyang isustain. And therefore, nalakas ang kumpiyansa natin kung isa tayo sa niliwanagan ng Diyos, binuhay ng Diyos ang Spirit. Makikita natin yung typology na yon, yung example na yon, para magamit natin, para pagtiwalaan natin siya sa eternal nating buhay. Nagigets natin, mga kapatid. Because without that typology, mahirap natin madakot. Kung wala tayong nakikita sa mata, wala tayong istoryang nababasa, mahirap natin dakutin, pwede mong pagtiwalaan ng Diyos. Kaya ba talaga niyang mag-provide? Well, in this story, binigyan niya ng provision ang Israelita sa disyerto.
Binuhay nila sila sa loob ng 40 taon. Binigyan ng tinapay, binigyan ng tubig, binigyan ng lilim, binigyan ng limber, o binigyan ng apoy, ng init sa giniginaw na gabi. Okay? Lahat ng yun, provisyon ng langit. Makikita nyo, mauunawa yun ng mga taong hinirang ng Diyos para ilapit sa tinapay ng buhay ang ating Panginoong Yeso Kristo. Okay? So, yes, God is teaching men how He can provide a means for life, both physically and eternally. He is teaching spiritual truths by using physical objects. Like manna, a physical bread to nourish and sustain physical life, to make it as an example how He can also provide a spiritual bread, the sacrifice of our Lord Jesus, to sustain and nourish our spiritual life. Balikan nyo lang sa recorded natin. Okay, and then established truth number 4 in verses 52 to 59. Jesus demanded to accept Him as who He claimed He is. Okay? Jesus demanded to accept Him as who He claimed He is. Pinroklaman na ng Panginoon kung sino siya. Sinabi niya kung sino siya. To the amazement of the Jews that are were hearing His words. Na-amaze sila nung sinabi ni Jesus Christ. Some are offended. Pero na-amaze sila ng isang karpintero ay mayroong proklamasyon patungkol sa kanyang sarili. Ako ang tinapay ng buhay. Maliban na kainin niyo ako, ang aking laman at inumin ang aking dugo, walang buhay na meron kayo. At this is proclamation. Walang buhay na walang hanggan kung hindi niyo ako paniniwalaan, kung hindi niyo ako tatanggapin. So He proclaimed the truth about Himself. And He demanded. Ano yung demanded sa Tagalog? Ano yung demanded sa Tagalog? Hindi demanda, hindi yung demanda. He demanded. Basta alam niyo na siguro yung demanded. He demanded to ask. Utos is command. Yung demanded, yung pinagpipilitan. Yan ang demanded. He demanded to accept Him as who He claimed He is. Importante ito sa mga anak ng Diyos, mga kapatid, huwag niyong ini-neglect yung truth na yun. Hindi pumapayag ang langit. Hindi pumapayag ang Diyos. Ipinagpipilitan niya. Baka akala natin, pwedeng hindi, pwedeng oo, pwedeng yes, pwedeng... No. Listen very carefully. The heaven, God the Father, Jesus Christ, demanded, pinagpipilitan niya to accept Him as who He claimed He is. Okay? Walang compromise doon. Seryoso ang Panginoon doon. Seryoso ang ating Diyos. Seryoso ang Panginoong Jesucristo. Kailangan nating makita. Kailangan nating mapagnini-nini. Para hindi tayo mapunta sa isang kalagayan na parang, okay lang. Hindi pwedeng ganon. Walang ganon. Yung, okay lang, tanggapin ko, hindi. Okay lang. Walang ganon. Seryoso ang Panginoon sa katotohanan na ito. He demanded to accept Him as who He claimed He is.
Kaya bawat bitaw niya ng salita, mapapansin niyo, bawat bitawan ng Panginoon ng salita, sasabihin niya, I am telling you the truth. Sinasabi ko nga sa inyo ang katotohanan. Because if you miss the truth, walang ibang desert. Okay? Listen very carefully. When Jesus said, I'm telling you the truth, at na-miss mo yung truth na yun, wala kang desert papunta sa Ama. Nagkakaintindihan tayo. As Jesus said, I am the truth. If you miss the truth, hindi ka makakarating ng langit. Hindi ka makakarating. Kaya seryoso ang Panginoon pag sinabi niya, I'm telling you the truth. Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. You should accept it. The demand is to accept it. Because if you will not accept the truth, there will be no life in you. Walang buhay na masusupport. Hindi ito pagalingan, no? We're not trying to convince God to somehow gain His respect sa atin, somehow favor us dahil nakikita niya tayo, uy, sapat na ang ginawa ni Doy. Maganda na ang ginawa ni Doy, sapat na. We cannot convince Him. Wala tayong pwedeng gawin. Gano'n man yung gawin natin na makakakumbinsi sa Kanya na isisave niya tayo dahil sapat na ang ginawa natin. No. Listen very carefully. We are not the one convincing Him to save us. Listen very carefully. Hindi tayo ang nangungumbinsi sa Kanya para iligtas niya tayo. Rather, listen very carefully. He is the one convincing us that He is the Savior at kailangan nating tanggapin ang katotohanan na yun. Maliban na tanggapin natin ang katotohanan, maliban na makumbinsi tayo sa katotohanan ilalatag niya, hindi tayo makakarating ng langit. Okay? He is the one convincing us. And we must be convinced. Kailangan nating makumbinsi sa kung anong sasabihin niya at seryoso siya dito. Kaya sasabihin niya, I'm telling you the truth. Sinasabi ko nga sa inyo ang katotohanan. Maliban na kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, wala kayong buhay na masusumpungan. Hindi vague yun. Hindi obscure yun. Malinaw niyang sinabi yun. Hindi siya nagpapaligoy-ligoy. Sinabi niya ng tuluyan. Sinabi niya, it is like, if we will paraphrase the statement, it is like saying that, eto lang ang nag-iisang option. No option 2, no option 3. Isa lang ang option. Gusto niyo makapunta ng langit? Ito lang ang nag-iisang option. Maliban na kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, wala kayong buhay na masusumpungan. You have no life in you. And His demand, pinagpipilitan niyang tanggapin mo kung anong sinabi ko. Hindi niya sinabing, maliban na kainin niyo ang aking laman at inumin niyo ang aking dugo, wala kayong buhay na masusumpungan. Pero pwede rin na punta muna kayo kay Mary, punta muna kayo kay San Luis, pwede rin yun, para sabihin nila, ituro nila yung daan papunta sa akin. No. Walang iba. Our Lord Jesus Christ didn't give another option. Isang option lang.
Maliban na kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong masusumpungang buhay. Because, in verse 54, because whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Sapagkat kung tunay niyong kakainin ang aking laman at iinumin ang aking dugo, meron nga kayong buhay na walang hanggan. At ititindig ko kayo. I-resurrect ko kayo sa huling araw. And in verse 35, because my flesh is real food, my blood is real drink. Walang ibang laman na pwede niyong kainin, na totoo. Yes, binigyan kayo ng mana sa disyerto, but this is only temporary. Hindi makakasapat ang mana, although it came from heaven, although it is also came from heaven, but this is only temporal. So hindi yung mana, but my flesh that can bring you to eternal life. Whoever, my flesh is real food, and my blood is real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. In verse 57, sundan niyo mga kapatid, tsagayin niyo. Kaya na sinabi natin kanina, ang ating Diyos ay seryoso. At hindi siya nagbigay ng ibang option. Ang ibig sabihin, kung isa lang ang option, pag na-miss mo, pag hindi mo nadali, yung option na yun, you will miss everything. Because He's not offering any other option. There is only one option. And you must understand. You must understand. You must agree with it. You must believe it. You must have faith in it. Dun sa option na yun. In verse 57, He who feeds on me will live because of me. And in verse 58, He who feeds on this bread will live forever. In verse 58, ito ngayon ang nangyayari. Ito yung realidad na nangyayari sa panahon ni Jesucristo at sa panahon natin. Okay. Sa panahon ni Jesucristo, nung sinasabi niya ang katotohanan na yon, ang sabi ng tao, ha? Ngangang tao, nganga. Walang naiintindihan. Okay? Ayaw natin yung mangyayari sa panahon natin ngayon yun. I can understand, mga kapatid, na ito'y nangyari sa panahon ni Jesucristo. Bakit? While Jesus Christ was still living in this planet Earth, nung nandito pang Panginoon Jesucristo, hindi pa bumababa ang banal na Espiritu. Anong ginagawa ng banal na Espiritu? Mag-enlighten, buksan ang mga isipan natin, buksan ang spiritual ears, buksan ang spiritual eyes para maintindihan natin ang katotohanan. Yun ang ginagawa ng banal na Espiritu. Which we, listen very carefully, which we have today. Meron tayong may linoon. Sometimes we can understand what is happening doon sa mga isipan sa panahon ni Jesus Christ. Talagang nga sila, ha? Ano sinabi niya? Kainin daw ang laman. Inumin daw ang dugo niya. Sometimes we understand because talagang wala pang Holy Spirit. Pero hindi sa panahon natin ngayon. Kailangan maintindihan niyo yun. Kasi meron kayo, sinasabi niyo, Kristiyano ako. Pag sinabi mo kasing Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, tupa ka ng Diyos. Ibig sabihin, hinirang ka niya. At sinasabi ng banal na kasulatan, sa tupa ng Diyos, ano daw ang tupa ng Diyos? My sheep will hear my voice.
listen very carefully, will hear my voice. Sabi ng Panginoon, kilala ko sila, I know them, I can call them by name. Pwede ko silang isa-isahin, sabi ng Panginoon, call them by name, and they will follow me. So sa panahon natin ngayon, kapatid, kailangan naiintindihan natin because you have the Holy Spirit. Because you are a sheep, tupa ka ng Diyos. Ang sabi ng mga Hudyo noong panahon, who can understand what He is saying? Andiyan ba yan? Ito yung feedback. Ito yung feedback. Nung nagsinasabi ni Jesus Christ yung truth, ito yung feedback nila. Who can understand? Who can accept His teaching? Kapatid, habang pinapakinggan mo ba yung truth, nasa isip mo rin, ano daw? Ano daw sinabi ni? Ano daw? Ano yung sinabi ni Pastor? Dumadako ka ba dun sa matagal ka ng mananampalataya? 20 years ka na, 15 years, 10 years ka na. But still, wala kang panahon sa Panginoon para kilalanin mo siya, unawain mo ang kanyang salita. At pagka meron kang maririnig na mensahe, para kang yung mga Israelita ng panahon, ano daw? Ano sinabi niya? Kapatid, hindi magandang sinyalis yun para sa atin. Kaya pinapakailaman tayo ng Lord, kinukulit niya tayo. Hoy! This say! Laging gano'n. Kasi hindi natin naiintindihan. Hindi tayo pumunta ng langit at para tayong lingaw doon na pagdating natin ng langit. Ano to? Hindi gano'n. We are the children of light. And we are enlightened. That's why we are so excited. We are excited. Kasi somehow, although hindi pa natin nakikita ng mukhaan, we are excited because something is being taught sa ating tungkulong na buhay. Ano ang meron sa langit at ano ang paggagawin natin sa langit. And because of that, we are so excited na pagdating natin sa langit, kaya lang sinabi ng worship leader kanina, pagdating natin sa langit, yes! Ito yung mga nababasa ko! Ito yung mga messages! Nangyayari na sa akin ngayon! Yung pananampalataya at pag-asa ko noon ay realidad na ngayon. Yun ang mangyayari sa elect. Sa elect. Hindi yun, walang makakarating sa langit na parang lingaw na. Hindi alam kung anong nangyayari. No. Ang hinirang ng Diyos, listen very carefully. Maririnig ang katotohanan kay Jesucristo para maihanda siya sa paglapit niya sa Ama sa langit. Para hindi siya magugulat kung anong meron doon. Hindi tayo pwedeng maging kagaya ng mga Israelita na napahamak. Hindi tayo pwedeng, kapag nagsasalita ang Panginoon Jesucristo, ha? Ano daw? Ano sinabi niya? Who can accept that teaching? Anong klaseng salita yan? Kakainin ang kanyang laman, iinumin ang kanyang dugo. Sinong tatanggap ng kanyang mga salita? Who can understand and accept His teaching? Kaya anong nangyari doon sa mga hindi nakakaunawa, hindi na maintindihan? Ha? Tama, alas na tayo. Mababasa niyo, one by one, tatalikod sila at lalayo sa Panginoon. All the while, sinusundan nila ang Panginoon. Bakit? Bakit na sinusundan ang Panginoon? From Gennesaret to Bethsaida, nasa Bethsaida ang Panginoon dito.
tumawid sila ng ilog para sundan ng Panginoon. Bakit? Bakit nga sinasundan ng Panginoon? Dahil, pinag-aralan natin, dahil dito, sa Sermon on the Mount, pinakain sila. Nabusog sila dito. Their only motivation para sundan si Jesus Christ, may pagkain doon. May pakinabang kay Kristo. Okay? Yan ang motivation nila. Bakit sumusunod sila sa Panginoon? Huwag kang magiging ganito, kapatid. Huwag na huwag. Prosperity gospel. Huwag kang pupunta doon. Huwag kang tumulan sa mga Hudyo na pumupunta kay Jesus Christ kasi may pakinabang kay Jesus. No! Pag nagsimula na si Jesus Christ na mag-demand kung sino siya, ng allegiance, ng loyalty, pag nagsimula ng Panginoon na mag-command at mag-demand sa'yo, I am the bread of life. Unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. Pag sinimulan na ng Panginoon, na ipakilala kung sino siya, sinimulan ka niya, napilitin ka niyang sumunod sa Kanya, kapatid, yung motivation mo nung una, na may pakinabang sa Kanya, pag hindi mo kayang tanggapin kung sino siya, sasabihin mo, ang sabi mo? Malabo na yan. Who can accept His teaching? Sino lang ang makakatanggap o ng mga pinagsasabi ng Panginoon? Sino lang ang papayag na tanggapin at magpasailalim, magsabit sa kanyang demands at sa kanyang command? Only the elect of God. Are you an elect of God? O gusto mo lang yung pakinabang kay Kristo? Pag wala na yung pakinabang, pag nag-uutos na siya, kayo na lang dyan. Titipas ka na. The identity of the elect of God is, papakinggan mo yung sinasabi ni Kristo, mag-a-agree ka sa kanyang demand, susunod ka sa kanyang command. Nagkakaintindihan mga kapatid? Yun ang tinatrabaho ng Ama sa langit at ng kanyang representante, ang anak sa lupa, upang gawin ang mga hiniran niya sa simula't-simula pa na magbigay ng total allegiance, loyalty, obedience. Therefore, ang itsura, ang buhay ng mga hinirang ng Diyos ay magbibigay ng kaluwalhatian sa kanilang banal na pangalan. Hindi ka sinave ng Diyos para isang araw, niligtas na kita. Gawin mo na ang mga gusto mo. Manood ka na ng bone. Magsugal ka na. Pumunta ka na sa cabaret. Okay naman na. Ligtas ka na. Tinanggap mo na ako. Gawin mo na lahat ng gusto mo. No? Maraming nakarinig. Pero ilan doon ang magsasabi, kapag nagde-demand na ang Lord ng allegiance, pag pinapakilala na niya kung sino siya, ilan doon ang magsasabi, kala mo ba pera? Kala ko ba trabaho? Kala ko ba food? Kala ko ba kasikatan? Kala ko ba kapangyarihan? Wala pala. Tara na, talikod na tayo. Nandun ka ba? Or malinaw sa'yo? Malinaw sa'yo, kapatid, kung sino si Yesu Kristo. At sino ka? Anong ginawa niya para sa'yo na magbibigay ng labis na pagpapasalamat sa buhay mo? What is the established truth there? Only the elect of God, only the elect of God, the Father, can and will eat the bread of life. Nung sinabi ng Panginoon, maliban na kainin niyo ang aking laman, maliban na inumin niyo ang aking dugo,
wala kayong buhay na masusumpungan. Mga kapatid, ang makakapakinig lang noon, maniniwala, sasampalataya, mag-agree, tatanggap, susunod sa sinasabi ng Panginoon, yung mga hinirang lang niya. Kaya sinabi, we will close with this. Kaya sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, verse 66. Kaya can you i-plus mga verse 66? Verse 66. Middle. Yan. Sabi diyan, from this time, many of disciples, hindi ito basta-basta. From this time, nung sinabi ni Jesus Christ na hindi nila naintindihan yung sinasabi ni Jesus Christ, ito yung resulta. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Nadismaya sila. Ay, hindi pala yung iniisip ko. Hindi pala prosperity. Hindi pala pera, hindi pala trabaho, hindi pala pagkain. Nung hindi na makikita yung future nila, yung desire nila kay Jesus Christ, nagdesisyon na sila. They turned their back and they no longer followed him. Umalis na sila. And then Jesus Christ, dito sa mga matitira, sana ganito tayo, mga kapatid. Ito yung mga natitira. Verse 67, sabi ni Jesus Christ, kinausap niya yung sa kanya talaga, yung mga tuka niya. You do not want to live to, do you? You do not want to live to, do you? Alis din ba kayo kagaya ng ginawa nila? Jesus asked the 12. Yung 12 ba? Simon Peter answered him. Ito yung kinakanta natin. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Sana ganun tayo, mga kapatid. Hindi tayo sumusunod kay Jesucristo dahil pakinabang si Jesus Christ. Although, talagang pakinabang si Jesus Christ. Yung talagang ino-offer niya, pakinabang. Pero kailangan maliwanagan tayo, ano yung pakinabang na yun? Pero talagang nag-o-offer siya ng pakinabang. Sabi ni Peter, Lord, saan kami pupunta? Saan kami susuling? Saan kami dadako? You have the words of life. Sana nakikita natin ang Panginoon sa ganung kalagayan. Nakikita natin na nag-iisa siya. He is the only option. And we are satisfied. Yung hindi na tayo naghahanap ng iba. Wala tayong pinaplanong iba, wala tayong binabalak na iba. At nakikita natin si Jesus Christ as the only one that God provided for our eternal assurance, eternal security. Hindi na tayo tumitingin-tingin pa kung saan-saan pa. Because He claimed it and He demanded it. Unless you eat this sacrifice, you eat this one and only sacrifice. This is the only bread. This is the only flesh. This is the only blood that will be poured down for you. Nothing else, no one else. Unless we agree with that, unless we are satisfied with that, yung kasya na tayo doon, hindi tayo nanghihingi pa ng iba. Sapat na yun. Yung sinabi ni Jesus Christ, ako lang! Yes, Lord, ikaw lang. Sapat ka na. When Peter said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Nag-iisa. And then Jesus replied, have I not chosen you that well? Yet one of you is the devil. Have I not chosen you that well? Yet one of you is the devil. 71. He meant Judas.
the son of Simon Iscariot, who though one of the 12 was later to betray him. Okay, huwag niyo munang pupuntahan to. Pupuntahan natin to later on. Huwag niyong paglaruin ang mga isipan niyo nang hindi kayo nakahanda and then magkakaroon kayo ng mga imagination na iba. No? Be patient. Pinag-aaralan natin. Okay, hindi natin kakalkalin to. Pero pupuntahan natin. Maybe next Sunday or the other, sa susunod na mga Sunday. Have I not chosen you the 12? That one of you is the devil. Mga kapatid, ang hinirang ng Diyos ay magkakasya sa kung ano ang sinabi at itinuro ng kanilang guro, ng kanilang Panginoon. Hindi na sila mag-iisip ng iba, hahanap ng iba, na para bang meron pa silang makikita ng iba. No? Ang hinirang ng Diyos, ang nag-iisang identity ng hinirang ng Diyos, lalapit sila kay Jesucristo, makikinig sila sa salita ni Jesucristo, maniniwala sila sa salita na yun, mag-a-agree sila sa salita na yun, at magiging satisfied sila. Ano yung satisfied sa Tagalog? Masisiyahan sila sa kung anong sinabi. Parang isang nagugutom na tao na hinahinan ka ng pagkain dahil nagugutom ka, at nung hinahinan ka, meron kang isang ulam, sasabihin, minuto lang, walang iba. Minuto lang ni Ate Celia, wala nang iba. Masarap na yun. Yung minuto ni Ate Celia, pasalamatan mo na yun. Yun ang only option. Mabubusog ka na. Hindi ka nag-iisip ng iba. Yan ang gusto ng Panginoon. Ayaw niyang makikita tayo na heto na nga eh. Unmerited na yung favor ko eh. Ginawa ko na. Ini-ignore mo pa. Ayaw mo pang paniwalaan. Ayaw mo pang mag-agree. Ayaw mo pang i-accept. Unless you accept it, the only sacrifice, you have no life in you. He must be like Peter, the disciple, who said to Jesus, Lord, where shall we go? You only have the words of life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tutuloy po natin yung iba. Actually, hindi pa natin nabuksan yung message para sa ngayon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Papurihan po natin siya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ito, Ama naming dakila. Napakabuti mo po sa amin. Napakabuti mo po sa iyong iglesia. Ama, salamat po sa iyo pong pakikialam, pangungulit, paglilinaw, pagtuturo, pagpapaalala. Ama, nawa Panginoon, isa kami sa niloob mo. Binigyan mo ng kakayanang makapakinig, makaunawa, mag-agree, manampalataya, magtiwala sa kung anong katotohanan ang sinasabi mo. Ama, nawa maging malinaw ito sa amin at patuloy naming panghawakan at panindigan. Lord, salamat sa buhay ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo, ang nag-iisang sakripisyo, ang nag-iisang tinapay ng buhay, ang nag-iisang laman, nag-iisang dugo na pwedeng ihain upang mahugasan at mabayaran ang aming mga kasalanan. Lord, here is your church. We are accepting this truth. Tinatanggap namin ang katotohanan ito. At nawa, patuloy kaming masatisfy. Patuloy kaming masiyahan sa kung ano ang inihahain mo sa amin. Ama, salamat po sa iyo pang papuri at pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, and amen.